Patuloy pa rin ang gulo sa Middle East at apektado ang lahat dahil sa epekto nito sa presyo ng petrolyo. Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin muli ang Associate Professor ng De La Salle University at isang security analyst, Dr. Sherwin Ona. Magandang gabi po, Professor, at welcome back sa Arangkada Balita. Magandang gabi niya at Jack at magandang salamat sa inyong imbitasyon. Okay, hirap po itanong, pero kung merong mga yugto, nasa ang yugto na po tayo dito sa gulo sa gitnang silangan. At tingin niyo po ba ay malapit na itong mag-de-escalate or baka lumala pa sa mga susunod na linggo? Alam mo, kung makikinig ka doon sa mga doon sa mga nangyayari ngayon or magbabasa ka sa mga nangyayari ngayon, pansin mo na nandun pa tayo sa kalagitnaan, patuloy pa ring nag-escalate dahil katulad nga ng inyong nabalita, patuloy ang mga pag-atake doon sa mga LNG at mga oil depots, no? Hindi lang ito sa Qatar o sa UAE, ganun din ang ginawa ng US at saka ng Israel sa Iran, inatake yung Kart Island at yung iba pang mga supply nila. So pagka ganun kasi Ninya and Jack, nakikita nyo na nag-escalate pa yung sitwasyon at wala pa tayong nakikita na off-ramp na tinatawag, yung pwedeng mag-de-escalate ng sitwasyon. And Professor Ona, ano ba yung way para tumigil, ano ba yung nakikita natin para maging resolution sa na to? Ano yung objective ng Iran at this point? Well, kung Iran ang ating titingnan, ang objective niya talaga is patagalin yung giyera na ito, dahil nga sa kanyang pagtingin ay walang staying power ang Amerika, at mukhang hindi na estimate ng mga planners ng American government na kaya na Iran na ipitin ang oil supplies pamamagitan ng blockade sa Strait of Hormuz, Malaking usapan niya ngayon, pati yung mga ibang bansa, lalong-lalo na yung nasa Europe at ang Japan, nagsisignal na sila na gusto nilang pumasok dito. Kaya lang, ang condition is magkaroon ng ceasefire. Kailangan magkaroon muna ng ceasefire bago umakto yung ibang malalaking bansa. So siguro ito yung tinatawag na off-ramp, kung kailan magkakaroon ng ceasefire dyan sa region na yan. Oho, at dahil nga tumatagal na itong sigalot sa gitnang silangan, may posibilidad po ba na magkaroon rin ng security risk dito po sa Pilipinas? Ang security risk dyan, of course, yung sa oil supply natin, nakita nyo naman na ang pagbulusok, tapos yung yung maaaring tumaas pa, na sabi nila 130 daw by next week, yun yung siguro yung energy security natin, Pero dun sa military side ng natin, again, yung nangyayaring power vacuum sa region, kasi nakikita natin na nagkakaroon na nga ng pag-focus ang Amerika dito sa Middle East at dito rin sa Europe dahil nga sa nangyayari sa Ukraine, At ito yung maaaring magkaroon ng power vacuum dito sa ating region at pwede itong gamitin na dahilan ng mga kalaban ng Amerika para umakto dito sa ating region. And Professor Ona, tama, parang yesterday, meron na naman isang high-ranking official na mula sa Iran ba? Tama, yung nasawi? Yes, parang yun yata yung head ng kanilang National Security Council. Kaya nga, Jack, patuloy yung escalation ng gerang ito. At doon sa tanong nyo kanina, kung kailan tuhuhupa, palagay ko medyo magtatagal pa ng konti dahil nga wala tayong nakikitang off-ramp. Tsaka yun nga, partner, kung matatanda mo, Professor, parang last week yata may binasa tayong news item na nagkaroon pala ng attempt sa California yata sa US. Pero yun nga lang na intercept yata or I don't know, for some reason thankfully naman ay walang nangyaring pinsala. Pero tama po ba, nagkakaroon ng mga atake din na hindi lang natin nalalaman sa Estados Unidos? Maaari yan, Jack. Yun nga yung sabi mo, may mga naaresto sa US mainland. Hindi mahirap paniwalaan na mayroong mga sleeper cells dyan sa mga lugar na yan dahil alam naman ng Iran na kumbaga, matagal na rin nilang pinagpaplanuhan ito, At matagal na yung sigalot dyan sa Middle East, 1970s pa. At meron din namang capability ang Iran para pakilusin yung kanyang mga proxies. Hindi lamang dyan sa US mainland, pati of course dito sa Middle East,
Oo nga, pati yung mga Dubai at dyan sa Qatar, yung mga, di ba, dyan ang hub kasi ng mga airports. Yes. So ngayon parang nahihirapan po, nasira yung mga, kunyari kung may business travel ka or travel plans, di Wala, ba? sira dahil may mga airlines na tama na hindi mo na babiyahe. Dyan kasi yung stopover nila papunta sa gateway to Europe po, hindi ho ba? Tama, oo. Yan ngayon yung alas ng Iran eh. Di ba? Yung inatake nyo kami, pero akala nyo hindi kami makakaganti sa inyo. Pero alam namin kung saan kayo mahina. Di ba? Yung inyong dependence sa langis. Yung pagiging travel hub, tourism hub ng Middle East. Kaya namin yung guluhin dahil nga kami inatake ninyo at kami dinidepensahan lang namin ang aming mga interes. Yun ang malamang na iniisip ngayon ng Iran. Kaya nasa interes sila na tumagal pa ito. Oo, and Professor Onami nagsabi din na, I think economist yun partner, no, yung narinig ko nga na sinabi na kahit siguro sa mga susunod na linggo, kunyari matigil bigla, magkaroon ng ceasefire sa gitnang silangan, pero yung para makarecover tayo sa dami na nasirang mga facilities ng petroleum facilities na nasira, ay matatagalan tayo bago makarecover. Totoo po ba ito? Yes, oo. Ang magandang point yan, dahil ngayon, isa sa mga kondisyon ng Iran, Jack, yung yung war reparations, dahil nga kiniklaim nila na maraming nasira, aking palagay, magkabilang panig naman yan. Pero sino ang magbabayad yan, hindi ba? So, siyempre, kukunin nila yan dun sa produktong nanggagaling dyan sa langis, At may mga OFW nga po na hinuhuli dahil sa pag-post ng mga airstrike sa Saudi, for example. Security risk na po ba itong pag-post tungkol sa mga airstrike? At anong abiso nyo sa ating mga kababayan tungkol dyan? Yes, kasi alam nyo, may yan yung pag nangyayari yung mga airstrikes yan, lalong-lalo na kung tumatama sa mga critical targets like military bases o sa mga oil supply depot, yan ay isang security information na hindi basta-basta pinapaalam ng host country dahil nga ayaw nilang malaman ng Iran in this case na nagiging successful yung kanilang pag-atake. So ina-avoid talaga yan. So ang payo po sa mga kababayan natin na nandyan, mag-avoid kayong mag-post sa mga ganyang kumbaga critical information na maaring mag-compromise sa inyong safety at dun din sa national security ng inyong bansa. Oo, kumbaga pinapakita na vulnerable sila Tama po, Professor. Kasi parang dapat news blackout. For all we know, grabe na pala yung mga, po ba, di ba? Since maraming bawal, may hinuhuli, hindi ka pwede mag-post. Baka grabe po yung nangyayari sa mga lugar na akala natin noon ay very safe. Yes, tsaka rin Ninya, rin ang disinformation ngayon, So hindi lang naman missile attacks ang kinakalaban ng mga Gulf countries, pati na rin yung mga disinformation at cyber attacks. Ang Iran ay isa sa pinakamalakas in terms of cyber capabilities, So tinitingnan din nila yan na, kumbaga, binabantayan din ng todo ng mga Gulf countries ito. Okay. Alright, maraming salamat po sa inyong panahon, Professor Ona, and happy weekend pa rin po sa inyo. Ingat po. Salamat, Ninya and Jack. Mabuhay po kayo.